Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 3 verse 18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. May nagbayad na ng iyong kasalanan. Alam niyo po, isa po sa struggle nating mga tao ay lagi tayong binabagabag po ng ating mga kasalanan. Ano po? At isa sa katanungan sa ating isipan ay yung paano mapapatawad ang lahat ng aking mga kasalanan. Ano po? Totoo po na sabi ng Biblia na for all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23. Lahat po tayo nagkasala, kaya yung burden of sin nararamdaman po yan ng lahat ng tao. Minsan nga yung iba sa atin sa sobrang bigat ng nararamdamang kabagabagan, parang naiisip natin, kaya pa ba akong patawarin ng Diyos sa aking mga nagawang kasalanan? Well, kapatid, yan ang sinagot ng mabuting balita, na ang Diyos kaya niyang magpatawad po sa ating mga nagkasala sa pamamagitan po ng ginawa ng kanyang anak, na ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa ating mga makasalanan upang tayo po ay iharap sa Diyos. Sa unang tingin, syempre tayo mga tao, gusto nating bayaran yung ating mga kasalanan. Sa totoo lang po, hindi natin kayang gawin yon dahil yung kasalanan po natin, unang-una po ay nanggagaling po dun sa nature natin. Kumbaga likas na tayong makasalanan. Pangalawa, sa dami po ng nagawa nating kasalanan, hindi po natin kayang bayaran yun ng ating mga mabubuting gawa. Sa Biblia, wala naman sinasabing merong right minus wrong . Saka ang sabi ng Biblia, isang pagkakamali lamang o isang kasalanan lamang, ang kabayaran niyan ay kamatayan. Kaya yung iba nag-iisip sila na kaya nilang bayaran yung kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. Nagkakamali po sila sa paningin ng Diyos. Sabi sa Isaiah 64 verse 6, sabi diyan, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Sa paningin ng Diyos, maduming basahan lang yung ating mabubuting gawa sa dami ng nagawa po nating kasalanan. Kaya ang Diyos po malinaw po. Hindi ganun kadali sa kanya magpatawad kasi banal siya . Pero dahil mahal niya tayo, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para po maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya mapapansin nyo sa Romans chapter 6 verse 23, ang sabi diyan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Regalo ng Diyos sa atin yung pong kaligtasan, yung pagpapatawad niya sa atin. Kasi hindi natin talaga kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Kailangan lang natin ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, at kailangan manampalataya tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus, at doon po ibibigay sa atin ng Diyos yung gift of salvation na sinasabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. At alam niyo po, kung madidiscover lamang ng lahat ng tao itong katotohanan na ito, meron pong solusyon sa kasalanan ng tao. Walang iba po kundi po ang ating Panginoong Hesus na namatay para sa atin. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Ngayon, ito yung mahalagang katotohanan po, Sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 19 verse 30, it is finished. Ibig sabihin po, fully paid na po yung ating mga kasalanan. At sa 1 Peter chapter 3 verse 18, ang sabi diyan ay Christ died for our sins once and for all. Ibig sabihin, minsan lang siyang namatay para sa ating mga kasalanan. Sapat na yon. Bayad na po ang lahat ng ating mga kasalanan. Pangalawang katotohanan, isipin natin na we are totally forgiven
the moment we believe in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Tayo po'y totally forgiven. Sabi sa Isaiah 1:18, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. So, ganun po ang pagtingin ng Diyos sa atin kung tayo po ay lumapit na sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Ano po? Kasi yung dugo po ng Panginoong Hesus, yun ang maglilinis sa atin. At ang sabi sa Psalm 32 verse 1, blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. So, dito po makikita nyo po, nilimot na ng Diyos yung ating mga kasalanan. At nililinaw pa po yan ng Hebrews chapter 10 verse 17. Ang sabi diyan, their sins and lawless acts I will remember no more. Yun po ang pangako ng Panginoon sa lahat ng nanalig sa kanyang anak na si Jesus. So, kailangan mamuhay lang tayo sa katotohanan. Isipin natin yung sinabi ng salita ng Diyos at lagi nating ipaalala sa ating sarili na tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan, tayong nanalig sa Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat sa katotohanan ito. Marami sa amin hanggang ngayon ay binabagabag pa rin ng kaisipan na ang kanilang mga kasalanan ay hindi pa napapatawad. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito na posible pala na ang isang tao ay mapatawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan kung siya ay mananalig sa iyong anak na si Jesus. At salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong pagliligtas sa amin. Salamat, Ama sa langit, sa mga katotohanan ito na natutunan namin today. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.